Another chilly morning, January, first week. Loving the weather, kaya naka long sleeves tayo. It's 11 o'clock in the morning, January. So, welcome to another video. So, for today's video, back again, the big boy. Balikan natin to si E150. It's been a while since we've done a video on her. 8 months na ata. So, yung last video ko yata dito was last May pa, no? Yung trip natin to Clark. I think that was the last video. So for today's video, yes, she's still here at di natin papakawalan to dahil now we need her more. Dahil dalawa na baby natin, so mas marami na tayo. And pwede nang lumabas ang bunso natin. That's why we need to sort this car out. Kasi may problema. Specifically dyan sa gulong na yan. So actually, matagal nang issue yon dati pa, pero hindi ko pinapansin dati kasi drivable pa naman. But the last time I drove her sa papuntang Commonwealth sa bahay nila mami, nung December 20 something. So pag mainit na, pag malayo na, from here sa Commonwealth, biglang kumakabig na yung papunta dito sa right, yung gulong. So ang lakas kumakabig papunta dito. So talaga lumalaban. Kailangan mo labanan yung steering wheel to get it back to straight, yung straight na motion, no? Tapos parang nagiging sluggish yung car. So something's wrong. Tapos pagdating ko sa bahay, actually kinabahan na nga ako dun eh. Pagdating sa bahay, ang lakas na usok. So umuusok siya from this side. Kahit si Anika, nakitang umuusok, nagtaka. Ba't daw umuusok? So that means, it can only be one thing. Nagsa-stock up yung caliper natin dito, no? So nag-stock up siya pag mainit na when driving her. Actually matagal nang ganun yan, pero dati naman drivable pa. Kahit lumalaban na pakanan, manageable naman before. So hindi ka naman tipong kakabahan. Tapos konti lang yung usok, napapansin ko. So akala ko mga excess oil lang yun. Pero upon searching, actually i-AI mo lang eh, malalaman mo na eh yung sagot eh. So ito nga, nagja-stock up na. Siguro this time, since mga 2 years ko nang ginagamit na gano'n eh. Even nilolong drive ko to eh. So baka this time talagang siguro bumigay na yung piston dyan. So we need to rebuild the brake calipers. So that's the issue of this car. So kailangan ko na siyang ayusin dahil we have a trip planning ngayong January. We will go to Tagaytay next week ata, if I'm not mistaken. We will spend the weekend there. So sana umabot to dahil I plan to use this dahil nga kasama na si Bunso and Yaya. So marami na kami. Mahirap na sa SUV. So the original plan, ito dadali natin. So dapat umabot yung pyesa. The problem is, pumunta tayo ng Ford Ford EDSA. Diyan tayo bumibili ng mga Ford parts kasi. Yung tinanong ko kung meron silang rebuild kit for the front calipers. Tinignan nila sa system and sa factory sa Santa Rosa. Wala daw available. Ang available mo lang mabibili is the whole caliper itself, the whole assembly for 13,000 pesos. One set or one piece. So hindi pa dalawa yun. Okay lang sana, willing na nga akong bilhin yun, pero wala ring stock. Yung sabi pa nga, obsolete. So wala nang production nun. So what I did, I messaged Rocky, our friend Rocky, dahil nagpaparating din naman ng mga US parts yun. So kay Rocky, merong rebuild kit for the E150, around 7,000 pesos. Left and right na. So rebuild kit lang siya. And I asked the help of Mike, si Mike natin sa Benz, na tirahin yung rebuild kit nito when the part comes. So in order natin kay Rocky, doon din, same time yung nasira na yan, minessage ko na. So around December 20. The problem is, matagal dumating yung pesa kasi it's gonna come from the US pa. So hopefully, today is January, ano ba ngayon? 7 ata. So hopefully this week darating yung pyesa na para ma-schedule ko na kay Mike ASAP before next week, no? Pero I forgot to ask dun sa Ford Casa pala kung meron silang brake pads ito sa harap. Kasi when you're doing the rebuild kit, pag pinapagawa nyo ang rebuild kit ng caliper, pag nagre-rebuild kayo ng calipers, might as well palitan nyo na yung brake pads. Kasi kung nagla-lock up ang gulong, isang caliper, most probably, malaki yung tendency dyan na hindi na pantay yung brake pads natin. So, pangit na yung plane yan. Kasi yung isa naglalaki, isa okay. So, sama na talaga last time.
So, nakalimutan ko tanong sa Ford Casa, sa Ford EDSA kung meron silang stock. So, that's what we're gonna do today. Punta tayo ng Casa, Ford EDSA, dyan lang, malapit, to ask kung meron silang brake pads for this guy. Napalitan ko na dati yan eh. So, pwede naman to i-drive, pero malapitan lang. Ayun, ang ganda talaga loob niyan eh. Malaking malaki kasi. Kaya kahit na luma, maasahan mo talaga sa space. So this year, a lot will happen with this car. Kasi nga, si baby nabinyagan na yung bunso. So pwede na naming ilabas. Pwede na naming i-trip-trip. So summer, may trip na tayo, sigurado. Papatint natin to kay Alvin. As mentioned, tsaka ito muna, uunahin ko. Yung upuan, it's getting worse, lumalaki yun. So magko-contact na ako kung sino-sino para to fix the seats. Sana hindi ganun kamahal. Hindi ko alam magkano aabutin yan. So yun yung mga plano natin this year for this car. No? So kailangan ko lang kunin yung papeles dahil kailangan ng Ford EDSA ng chassis number para ma-check nila. Okay. So pupunta tayo na Ford EDSA. So let's use the Galant Ray-Ban. Kailangan kong gamitin para mapagas ko na rin kasi wala siyang gas. And to exercise her once again. First start for all of us. Siniro ko na ulit yung Odo dahil it's the first week of January 2026. So, tingnan natin ilan na makukonsume natin, no? This year, until I return this car. Okay, so let's head over to Ford. Ito rin, naka U-Green. O, diba? Ito mo how convenient. Magnet, 200 pesos. Mabibili mo na yan sa Shopee. Bumili na kayo. Dahil magagamit mo talaga. Very sturdy. Yan ang pinaka na nag-work na cellphone holder sa kotse. I've tried everything. The best talaga yung U-Green na yan. It's not sponsored. Sinasabi ko lang talaga na napakaganda. Dahil ang tagal ko na naghahanap talaga. Buti nakahanap ako. Actually, dito ko nalaman sa Ray-Ban. Dahil matagal na meron yan. Si Richard pa yung nagkabit. So, ayun, afternoon, napunta sa atin yung Ray-Ban. Lahat ng kotse, nilagyan na natin. No? So, atras ko lang ang Ray-Ban. So, may problema pala, no? Minessage ko si Rocky ngayon lang. Just to follow up for the part. Kaka-confirm lang yan. Yung rebuild kit na E150. Finalo up ko kung kailan darating. Kasi expected ko this week. May problema, naubusan daw bigla yung stock. So, baka walang parating. Inaantay ko pa yung reply niya. Sinasabi niya ngayon, meron daw available pero buong assembly. Again, with the caliper itself. Yun yung ibig sabihin siguro. Okay lang naman yun. Ang problema yung timing. Kasi gusto kong magawa nga sana yung auto bago Tagaytay tayo. Next week ka tayo. So, ganito na lang gawin natin. Mamaya, punta tayong Banawe. Andiyan naman yung driver. Maghagilap tayo doon ng parts. Kasi alam ko mayroong Thunder doon yung pangalan. Supplier ng mga Ford parts. Marami daw Ford na items doon. Even the E150 meron. So subukan ko muna doon kung may makuha. Kung wala, try ko sa ibang contacts natin. Kasali naman tayo sa groups ng Ford group, Ford E150 and Ford F150 na group meron sa Facebook. So baka meron silang on hand, no? Yung muna. Kasi medyo nagmamadali tayo. Alright, so a drive to EDSA, Ford EDSA. Welcome to EDSA traffic. Ito ba kayo? Wednesday morning. There's a beautiful C200 in front of us. So dire-diretso na yung mga kasa dito. And Ford is right there after the Benz, after the Subaru. So sana at least may brake pad siya. Mahal din brake pads yun, malaki. Mas pag original, mahal. Saka pag brake pads, dapat orig talaga. So, ayan, itong Ford. See you. Checking si Kuya kung may stock. May stock. Pero, 10,000. Ganun talaga, mahal ang E150. By order. Buti meron, no? Yung rebuild kit kasi wala. So, maghahanap ako ngayon sa Banawe. Kahit yung caliper na assembly, wala rin sila. Obsolete. So, Banawe, takbo natin dun. Pero at least urig yung brake pads natin. Importante urig sa brake. So, by order sa planta. Siguro mga 4 days. Normally, ganun. Kaloy Cruz. Kaloy Cruz yata yung natin. Sige. Ayun na lang. So, tine-check lang yung system. Kailangan may account ka, siyempre.
Bayaran natin, tapos balikan. Magka-text naman yan. Dati mabilis sila nag-update yan eh. Tapos pick upin natin, tapos schedule sa mekaniko. Pagdating sa Ford ko kasi, second option ko lang ang Banawi. As much as possible, gusto ko kasa. Para urig parts, syempre. Dahil American yan eh. Mahirap lagyan ng replacement yan. So, anyway, walang choice. So, mamaya, Banawi. So, the line-up, nabayaran na natin, 10,000. Bronco. Grabe yung Bronco talaga, oh. No, comparing with the FJ, dito tayo sa Bronco. Ganda ng goma, Goodyear, oh. Laki. R17. Laki ng goma. 315, 70. Ito, nakabukas. Ano na may loob na yan. Ito, pwede tanggalin yung top. Kilala yung Bronco dyan. Pwede mong tanggalin yung top. Ay, may mga devices. Leather. Tapos there's plastic materials, of course. Kasi pang off-road like this one. Tapos may kabayo, oh. Ganda ng kabayo na sa upuan, oh. Automatic. And syempre, yung mga drive modes, ayan, kompleto. 4x4. Ito, may mga differential locks inside. Gandang kotse. Ganda ng steering wheel, kabayo, oh. With a large monitor. Tapos with the Bronco badging sa loob. Ganda, may handle pa dito sa gilid for off-road. I'm loving it so much. 5 million ata to if I'm not mistaken eh. No? Black outer banks. Yung shocks niya, solid na solid. Ganda. Meron pa dito. Max load. Ito panghila siguro. Panghila ba yan? Ewan ko lang. Tapos white. Yung Bronco. Raptor. Ganda na ito. Solid talaga. Ford lover tayo eh. Ganda na pagka-black niya, oh. Ito, may Bronco ba dito? So may handle. And ayan, driver's POV. No? Solid. Then we have the Mach-E. Hybrid EV. So may engine pala siya na maliit siguro. Pero EV. More on EV. Ganda rito, oh. Mag-electric ka, oh. Crossover. Loob. Simple lang yung loob niya. With the red stitching. Mach E4. Pero yung harap, panalo. Ganda ng harap, oh. Thank you for EDSA. So, pinaparash naman. So, hopefully by Friday, makuha natin. Pero, takbo tayo mamaya ng Banawi. Sana may oras pa. Time check. 4 o'clock. We are here in Santa Mesa. So nag-text si Rocky, may pesa pala siya on hand sa isang supplier niya, buong caliper. So left and right, 20,000 ng isa. So I only need the right one. So pero punta muna tayong Banawi, gusto ko rin ma-check. We are on our way to Thunder. Kilalang Ford parts yun. It's my first time going there. So tatanong ko lang, baka naman meron. Baka naman meron sila, tapos mas mura. We are Anikais with us. So malapit na tayo. We are 3 minutes away. And tingnan muna natin kung may pesa sila doon, oh, for the E150. Alright, see you. Kami na, grabe, wild. Puro surplus. Ito, malapit na tayo. Kakanan ka na dyan. Welcome to Banawi. Itong side na to, hindi ko napupuntahan to. Ayan, grabe. Left and right. Kakanan ka na sa kantong yan. So, ibang side lang yung dinaanan natin. Pero, ayan, si Goldrich, lahat nandito. So, tingnan natin. So, yun yung Thunder, Automotive, Mr. DIY. Welcome to another side of Banawi. Banawi mismo. So, tanong natin, sana meron sila. Tsaka mas mura, sana. Saan na ba? Ayan, sa may Pajero. Sige doon, pasok ka doon. Ito yung store niya. Thunder, thank you. Pero walang stock. Kabila. By order. By order from the US. 1 to 2 months. 15,000. Estimate. So, wala rin. So, baka mapunta tayo sa stock ni Rocky. Doon sa kaibigan niyang kilala niya, 20,000 daw. Pero available in hand. Ito, wala. Isa pa, teka lang. So, mass Ford parts.
Last try, isa pa. Kilala din daw yun sa Ford. Baka meron sila, baka sakali ako. Diretso. So si Thunder wala, pero legit yung shop. Tapos mukhang pwedeng credit card. Oh. Ganda yung shop nila. Kaya lang wala yung kailangan natin, no? Let's see, dun sa Mazford. Mazford. Mazda-board. Let's see kung meron. So checking kung meron. Sana meron. Meron silang mga logo. Ganda. Emblem na Ford. Sira na rin yung akin. Meron pala sila dito. Ford parts. May stock, pero nagtatawaran pa kami. Unang quote, 28,000. Pero bababa pa raw yun. Sanabi ko kasi, may available din isa, 20K. Yan. So, tatapatan. So, he will message me. The guy yan. Thank you, Masboard. Antayin ko yung confirmation. Problema, walang credit card sila. So, cash lang. So, bahala na. Tingnan ko muna kung diretso. Kung magkano. So, nag-text na si Masford 5 minutes after. Nilabanan yung presyo ni Rocky. So, 19,000 meron daw available. Caliper, buong assembly, passenger side. So, sabi ko, sige, kunin ko na. Mas mura eh. Nagmamadali na rin tayo kasi kailangan natin magawa yung auto. Hinahabol natin yung trip natin. Tagaytay. So, siguro bukas daanan ko. And dun ko natapusin yung vlog pag nakuha na natin yung pesa para mapakita ko sa inyo, no? Alright, so it's the next morning. Nag-text yung Ford EDSA, andun na yung brake caliper, yung brake pads, yung binili natin kahapon din. So ang bilis, niras talaga ni Boss Louie, yung nakausap natin kahapon, yung nag-manage. So before going to work, kunin muna natin yung pesa and we will be using the Shark. Yes, the Shark is still here. So this will be the first drive of 2026 kasi January pa lang ngayon. Another cold January morning. It's I think 10 o'clock in the morning. January 8 ba ngayon? Parang ganun. So naka-zero na ulit para makita ko this year ilan ang gagamitin ko sa kanya. So this car is still for sale. Kung may gusto, may mga nag-inquire at may mga pumunta na. Kaya lang, hindi pa magkasugno sa presyo. Namamahalan sila. Because this car, we are selling for 185,000. Kasi preserve condition, tsaka stock condition. Wala ka na kasing makikitang ganito eh. And 81,000 mileage. And I drive this car mga once, twice a week sa office. So subok ko na to, no? Talagang very confident na ako dito sa coaching to. This is also my go-to car pagka kailangan kong errands. Yan, no? So, let's go to Ford. Traffic, Thursday morning in EDSA, northbound. So, this car talaga nagagamit natin to papuntang office. Kasi she's very comfortable, the Shark. Electric seats, lakas ng aircon, most important, it's automatic, lakas ng engine, kaya walang problema papunta sa office, walang problema pag stuck ka sa traffic na ganyan, kasi she's very comfortable, no? Again, pang professional nga tong coaching na to, ang layo sa Ray-Ban. Anyway, pag nakuha na natin tong brake pads ni E150, it's the calipers na lang na kailangan natin. So, kausap ko na si Monford. Ano pangalan nun? Mazford kahapon. So, meron nga siyang pesa, 19,000. Lumaban sa presyo ni Rocky ng 1,000 pesos. Magaling, nagte-text agad. 5 minutes after I've been in their shop yesterday, nag-text na agad, nag-update, meron daw. Tapos sige, tawad ng konti, 19,000. Problema lang, wala silang credit card. So, it would have been easier for me financially pagka credit card. Para hindi cash agad, di ba? Yun lang. So, GCash or cash, yun sila. Pero they have the part, it's original. Ang importante, orig. Siyempre, pag Ford, kailangan orig. Lalo na pag brake system, kailangan orig ang ginagamit natin. Lalo na pag binabiyahe yung auto. To ensure na quality yung
yung pyesa, no? Saka even sa brake pads, kailangan original yan. Mararamdaman mo ang difference sa replica. Mas malakas mag-stop ang ulit, no? So, let's get the part sa Ford EDSA. And bukas naman, we might go back again to Mansford to get the the caliper. Assembly na, so mas madali na kay Mike. Na-schedule ko na rin kay Mike, so next week kami, kakabit namin yung lahat ng pyesa papunta sa E150, no? Back here sa Ford, let's get the part. I'm excited. Thank you. Mustang and the Mach-E. Loving the Mach-E. Tara kay Louie. Boss Louie, salamat. Pina-rush niya for us one day. Old stock, oh. Kami yung kahon. Nung year pa kaya itong taon na itong kahon na to, no? Naninilaw na, oh. Yan yung mga brand yung old stock. Sa mga bids, ganyan din. So, ang bigat. Grabe. So, this guy is 10,000. Pero ganoon talaga eh. Kahit naman yung mga SUV ngayon, 7,000, 6,000. Pag bibili ka ng original na brake calipers. So, unbox natin. Unboxing the old brand new part. Ayun, kalamba. Ayun, oh, lucky, oh. Ba talaga pag brand new? Bigat. Tapos malaki pa sa mukha ko. Ayun, ito mga gano'ng kalaki. It's a huge part. Eh, front kasi, kaya kailangan original talaga yan. So, sulit yan. Okay, thank you. So, we have the part with us. So, happy. Thank you for EDSA. Boss Louie, salamat sa tulong mo. One day rush. Ibig sabihin, hinabol niya yung mga deliveries. May mga deliveries na yun, tapos tinawag niya. Pinahabol niya. Kasi normally, 4 days yan. 4 to 5 days. So, really excited, really happy about it. It's time na si E150 natin magkaroon ng mga brand new parts. She deserves brand new parts. Kasi nga ginagamit natin 'yan with the family, tapos nilolong drive pa natin, no? So, bukas naman, balikan ko kayo, kunin natin yung sama ko kayo ulit. Balikan naman natin yung caliper assembly sa Mansford. So, also excited for that. So, see you tomorrow. Good morning. So, it's Friday morning. Balikan natin si Mansford sa Banawe. Andun na yung calipers natin. So, let's use the Pajero. Yun. Bumukas ba? Naglolo ko kasi ang lock nito. Key. Kakainis. Teka lang. First start for you. Si Pajero naman tayo ngayon. Friday. So, at least once a week, ginagamit natin. So, before going to work, daanan natin sa Banawe. Dahil medyo on the way naman. Pwede tayong dumaan ng Skyway after. Good morning. So, nag-message na rin si Mansford. Nag-update. Galing. Andun na yung pyesa, sinendan niya ako ng picture ng caliper ng 150. E150 andun na. I'm excited. Mahal. Pero this video is all about, gusto ko pakita sa inyo yung proseso ng pagkuha ng parts ni Ford E150 dahil it's an obsolete car. Obsolete meaning stop production na siya. So, sorry, sanama ako. Stop production na siya, so ang parts could be an issue dahil hindi na readily available kahit sa kasa. So, my go-to talaga always pag sa Ford is kasa muna, number 1. Unang-una, credit card payment, number 2, malapit sa bahay. So, kung wala, tatakbo tayo ng yan, mga Banawe. Meron naman, actually, again, kahit sila kasa, nire-recommend sila Mansford, sila Thunder, kung wala sila, no? Original din naman. So, let's head over there. Right, here in Domingo, Aurora, dito tayo dumadaan, papuntang Gierneta, papuntang Banawe. Kasi mas mabilis, tanyo, walang traffic. It's Friday morning,
Ang oras na ba? 10? 10 nata? Or 10:30 in the morning, maluwag. So, papuntang Masford sa Banawe, no? Lapit na tayo. Actually, mabilis lang yung biyahe, no? So, with the Pajero. Ang daming papasok sa Banawe. Here we are. Sabi naman yung biyahe natin. At yan na. Oop. Kanya-kanyang toka na. Pag umaga, mas magulo talaga dito sa Banawe. Pag hapon, mas wala ng tao. So actually, I prefer to go here baka 4 o'clock na ganyan para bawas na yung tao. Kasi parking is an issue. Kita nyo naman. Side parking talaga. It's better to have someone with you para may driver ka, may taga-park. So Montford is malapit dito kay Best Colt. Ayun, Masford. Ayan ang problema ko. Walang parking. Kina Masford. Teka. Ito na. U-turn na ako. Ito siya. Po, salamat. Tumating na rin. Pahugat to. Mahirap hanapin eh. Mahirap talaga. Galing ako kasa. Walang stock. Obsolete na raw. Tapos sa Thunder wala rin. Ayun no. Bago yung piston. No? Teka lang. Kulig talaga sir. Oo, ang laki. Ayan. Yun. Ganda oh. Tsaka mas maganda ikabit caliper na kaysa rebuilding kit. Kung rebuilding kit kasi tatanggalin mo yan. Lalagay mo yung goma. Gano'n ba? 19. So, yun lang. 19,000. Pero ganoon talaga eh. Ford yan eh. US ayun. Mexico. Oh, any parts you need, Mazda, Ford, dito. Ford. Galing. Tsaka nag-update. Wednesday tayo nag-usap, no? Awa. Wednesday, tapos Friday, yan na. Magda-down ka nga lang, syempre. Pero yun. So, next video, kabit na natin to. Alright. So, very happy. Kahit mahal, at least nakuha na natin yung pesa. Importante, mapapagawa yung auto. I mean, the car, mabait naman yung E150 na yan. Sobrang tibay naman yan. Sobrang reliable. It's been with me, ano na ba? 5 years na nga ata eh. 5 years na ba? Parang gano'n na. So, binabiyahe ko yan. Sinasakay natin pamilya natin dyan. Kita nyo naman sa mga trip videos. Wala naman tayong hindi naman siya nagbigay ng problema sa atin. Talagang it's very, very reliable. So, ngayon lang naman nagganyan yan. So, tanggap ko naman. It's a 2009 model. Ilang taon na yun, no? 20 years na ba? So, okay lang. I made this video para lang I want for you guys to see how much are the parts for Ford E150, American car, imported car. So, sana sa mga owners dyan, if there are some of you watching and you own one, sana nakakatulong ako sa inyo. I just wanted you to see saan ako bumibili ng parts pagdating sa Ford. Either again sa Casa or dito sa Banawe. Yan, kay Mads Ford. Kay Jerry ba yun? Sir Jerry ba pangalan nun? Teka. Okay, mabait si Jerry nga. Si Boss Jerry ata. Yung nag-assist sa atin. Pumunta ako doon ng Wednesday, binigay natin yung chassis number, tapos naganap siya, tapos nagtawaran ng, pwede kayong tumawad. Nagtawad siya, tapos nag-update. Tapos yun, transaction went smooth. So, next video natin would be yung paggawa na doon sa E150. So, iniisip ko pa kung kay Mike. Actually, nakaschedule naman na tayo kay Mike, pero pwede rin naman ako magpagawa sa iba kung nagmamadali talaga ako. Na-excite ako eh, kasi andyan yung pesa eh. Yung nabili natin sa Casa na brake pads, tapos ito yung caliper, yung napakalaking caliper na yan. Solid na solid, kaya mahal. So, I hope you guys enjoy the video. Itong mga gusto kong ginagawang video actually. Yung mga paggawa natin, yung mga parts hunting, yung mga shops na napupuntahan natin. Because this is one of my advocacy sa channel, sa community natin, is to help you guys out. To spread good information. Na saan bibili, saan magpapagawa, no? So, kung nakikita nyo naman yung channel natin, hindi naman setup, 'di ba? Karamihan kasi ng mga car channels, mostly setup ng kotse, racing, ganyan. Tayo hindi naman. Tayo actually yung sa akin, lang, yung may real car life experience or more on maintenance, no? Kung mapapansin nyo yung mga videos ko naman, more on maintenance lang. Tapos, of course, from time to time, nag-feature tayo ng ibang kotse, yung mga kotseng gusto ko. Hindi naman kailangan naka-setup, hindi naman kailangan naka-dress up, yung mga heavy mods. Hindi naman ganun. Basta if I like the car, kahit stock, I'll feature it.
Baka mamaya some of you might enjoy it also, no? So yun lang, thank you for supporting. If you're not subscribed, please do subscribe. Punta na ako ng office ngayon, help me out. Tumataas again yung subscription rate natin. Thank you so much for supporting. Sa 4.8 na ata tayo ngayon, so sana soon mag 5,000 na tayo. Para to hit that benchmark, no? Mahirap kasi talaga ang YouTube, no? Mahirap mag-survive dito sa YouTube. It's the hardest platform, social media platform out there. Yung mga long videos, mahirap mag-retain ng mga subscribers dyan, ng mga views dyan, no? It's really hard to entice people, no? So, thank you, and see you on the next episode. Two different levels, I cannot relate.